Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, July 8, 2025 at umalis ng konti yung mga foreigners pero bete pa rin pala yung closing natin. So kahit pa paano, nag-close tayo ng 6,433.6. Okay. So okay na yan. So 0.13% pero may konting pullback yung mga foreigners. May take profit siguro. 168.05 million net foreign sell. So, sinisilip ko kung sino dito sa mga big caps yung malakas yung galaw. Pero si URC, medyo nag-up siya ng 4%. Okay, so US market kagabi is pullback pero ngayon is parang babawi naman sila. Pero parang hinog na yung di ba? Kung nanonood ka ng US market, hinog na yung mga yung mga indices nila. So, tama-tama siguro by August, no? Mag-ghost month sa US market. So, hopefully bago dumating yung ghost month, August, di ba? So medyo makarangkada naman si PSE at then lumampas. Magparamdam naman siya dito sa ibabaw ng 6,600 level natin. Kasi sumasakay naman yung yung index natin. Okay? So maraming talbugan sa mga stocks natin na. So medyo nag-shift o para doon sa dalawa, kay Plus at saka Bloom, hindi masyadong gumalaw, pero nandiyan pa rin sa trending stocks. Pero si Web, talagang merong dito kay Web, hindi natin meron na ba lumabas na news? Parang wala akong nabasa kay web natin. So, tumas ulit. And then, yung top notcher natin, panalo, no? Top notcher, ayan, dito na napunta yung mga plus traders natin. So, siya yung pinakauna dito sa market natin. Ayan. So, marami namang, okay, marami namang gumalaw for today's trading. Lahat nga ng pag-uusapan natin is puro verde talk. Okay, so nauna po sa lista natin si Top Notcher, ceiling na ba to? 49.12%. Ayan, meron siyang 200, ilan ba to? 45 o 215K net foreign sell. So alam niyo na ang catalyst ni Top, i-acquire niya pala si Total. Di ba? Kung nakikita niyo si Total, yung mga katabi ng mga Shell at saka Petron natin, di ba? So siya yung bibili. So ilang din siya, hindi ko alam kung lahat pero less than 100 yung bibilin niya na yun, yung parang mga stations ni Top natin. So naging good catalyst. Yun pala yung reason kaya medyo sumipa siya ng sumipa. Di ba nagtataka tayo kahapon, puro Dow Jones na yung lumalabas eh. So inisip ko din, baka pullback na. Kasi RSI 97 yata yung RSI niya ngayon eh. So RSI 92 na kahapon. Pero ayan, mali tayo. Meron palang balita na ilalabas si Top si Web kaya ano kayang balita niya. Okay, so yun po yung catalyst natin. And then si EI, so bigla siya nag-upsurge ng taas din, no? 18.15%. Meron siyang 30.5K net foreign buy. So EI, meron siyang nakuha na government contracts. Ayan. So yun po yung catalyst niya. So good news yun, syempre. And then si Web, ewan ko kung hindi ko lang na-browse o wala pa rin ako makitang catalyst sa kanya pero nag-up siya ng 15.02%. So breakout pa yung candle natin. So nakalaya na yung mga yung mga naiwan nung bandang March. So lakas ng sipa ni web natin, no? 15.02% and meron siyang 6.97 million net foreign buy. Ayan. So mga RSI 90 na rin yata to si web. URC sa mga big caps biglang nag-spike kanina. Napansin natin yung chart. So nag-up siya ng 4.33%. So maganda yung kanyang galaw. At meron siyang 68.5 million net foreign buy. C plus, umakyat siya ng mga 5% yata kanina. Pero nag-close siya is 2.22%. So tapos, profit taking siya, 85.87 million net foreign sell. Napagod na yung mga nagbabay sa kanya. Yan. So anyway, tingnan natin. Hopefully, mag-subside na yung Mainit pa rin syempre yung usapan sa online casino pala. Nakalimutan ko sabihin. So medyo mainit pa rin 'yon. Tapos pero based naman doon sa mga na-repost ko na tweet kanina, medyo bias yung review kasi meron tayong plus. Limit lang yung gusto ni BBM. So wala naman tayong nakita. Hindi kagaya nung 'di ba magsuso na siya nung nasentensyahan yung mga Pogus natin na totally ban yung Pogus. Di ba? Yun yung lagi niya sinasabi last time. So ngayon, marami naman agree na nakikita tayo na bibigyan lamang ng limit yung mga online casino. Pero sina Mixubiri, di ba? So total ban naman yung gusto nilang mangyari kaya nag-file sila sa Congress. So makikita na lang natin yan kung ano yung
mga susunod na gagawin po nila. Okay? And then si Blueberry, so medyo bounce din ng konti, 2.51% net foreign sale din, negative 4.54 million yan. Naubos na ba yung mga sellers natin? Okay, so yun po yung mga movers dito sa market. Hopefully bukas maganda ulit yung galaw. Disclaimer, yung mga bago sa review natin or yung mga nanonood, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market, ha? Due diligence po lagi ko anong stocks yung bibilin mo. Then, follow mo lang po ako dito sa ating Club Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po. Talagang napakaw na tayo sa 40K. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. So, wala na kasi hindi na ako masyadong nagbablog ng mga except sa mga trending stocks. Yeah, medyo busy. So, hindi natin marap. Okay, and then sa mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers. Ayan, no? Patok tayo, more than 1K yung mga views natin. And then, Kappa Reviews, may nilad. October pa, may nilad. Yung IPO, GCash, IPO is 2026. Wala pang month or date. Ayan. So, profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators. So, aral na lang ulit tayo. And then, fundamentals, yung mga risk management natin and PSC, stock market studies. Okay. So, naalala ko lang yung trade ko dun sa US. Ayan. Try nyo i-search si, Wolfspeed. Ayan, isang semicon company na bankrupt. Nag-file ng Chapter 11 bankruptcy pero nag-reverse yung price action niya. Ayan. So nakuha natin siya sa 0.8 pero ang price niya ngayon is 2.3. So nasa 300% na yung gains natin sa kanya. Okay? So yun lang. Yun lang yung isa sa mga main trade natin sa US. Tsaka yung mga AI stocks natin. Okay? And then follow po ako dito sa ating Plummy Trader Crypto to para sa mga play to earn games. So may post din po ako nung isang araw. So yung mga gusto ng prop trading firm, so pwede nyo i-try si Super Trade. Ayan. So meron tayong vlog. Panoorin mo lang yung vlog natin para magka-view. And then follow mo din po ako sa social media dito sa Facebook account na Plummy Trader sa mga posts natin or dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts or Bodega Pick, yung mga articles natin sa local market. Sa ako na i-upload, update yan. Wala tayong masyadong laman dyan. And then, yung ating, saan na si Twitter? Hindi ko nabuksan si Pedro agad. Saglit Buksan natin si Twitter kasi nandun yung mga, natin, mga news. So, buksan natin. Nakalimutan kong buksan. Meron ng summary si Philippine Stock Exchange. Okay, dito tayo sa profile. Okay. Andito yung post natin So, check mo na lang yan. So, yung mga balita natin muna, o summary rather. Okay. So, based dito sa galawan, mahina pa rin yung no? Yung mga mining natin, negative 0.43%. So, nandun pa rin sila sa mga trending stocks. Drop si mining, ang namayagpag lang ng konti, services 0.77%, property drop pa rin ng negative 0.26, and then si holding firms is 0.66%. So may konting lumabas na foreigners, 168.05 million net foreign sales. So siguro hindi pa natin pero in-expect ko by August, normally naman, di ba, pag ghost month. O rather, minsan delay siya, September, August, September, nagpo-pullback yung market. Pero wala pa naman tayo nakikita na masyadong malakas na foreign selling. So sabi ko sa inyo, more than 2 billion pa rin yung nakapasok sa market natin. Kaya hopeful pa rin tayo na kahit paano mag-spike naman yung mga blue chips. Hindi nag-spike yung mga blue chips natin. Okay. Foreign funds bought, CBC, PNB, PSE, APF, Gen, SPNEC. Nag-trending din si SPNEC. Okay din yung galaw niya nag-drop pero nakabalik. CNPF, URCM. Meron kasi ako. SPNEC. AC, Aboites, AGI, Costco, Double Dragon, Meg, MRC dito, Cebu, STI, Bellweb, Viewweb, Pure Gold, Robinsons Retail, APX, CPM, and PX. So yun yung mga binili. Foreign funds sold, BDO, BPI, Metrobank, Security Bank, ASEN, FPH, GNL, FB. Walang follow-up si Security Bank. DMC, Ali A REITs. Si REIT may breakout, di ba? Globetel, Converge, DFNN,
Bloom Plus, 7 nickel at saka si OGP. So sharing my YouTube video for this week, why the market was sold off on Friday after a strong start. So new e-gaming bill since shockwaves. Ayan, alam mo na, yung mga pasugalan, online pasugalan natin. So ito yung summary ng mga blue chips. Sino ba bumagsak? ACE-N minus 2.26, BPI minus 1.97, Pure Gold 1.93, Meralco 1.85, and TEL negative 1.52%. Nandun pa rin si Globe. Oversold na yata to si Globe. URC, so siya yung winner, 4.33%. Metrobank 3%, Bloom 2.51, Monday 2.04, GGS 1.81, and JT Cap 1.71%. Okay? So 200 billion a year and 40K jobs on the line. So JB Benitez opposes gaming ban to protect funding for school, hospitals, and social services. So sabi nga nila, gambling is yung license gambling, di ba, is an evil necessity, sabi, di ba? Kasi malaki yung mga tax na binibigay niya. Okay, so isa pa ulit. Ayan. President Ferdinand Marcos is open on taxing online gaming activities. So hindi close limits at saka taxing. As well as proposal to limit digital gambling to help curb the harms brought about by addiction. Tama. So we want to limit this kind of gambling and those who are addicted. The President will not oppose proposals, including laws that aims. We will study any bills that will be passed by Congress to assess their impact in the economy and Filipinos' welfare. So anyway, ang pampalubag-loob lang sa mga holders natin ng Bloom at saka web, so hindi naman ban yung Pogo kasi ban dati yung ano niya, yung disposition. So anyway, as of now, pwedeng magbago yan, di ba? So depende sa politics nila. So leading construction, EEI has secured 15.7 billion contract from Department of Public Works to design and build phase 1 of Philippine International Exhibition Center, a key infrastructure aimed at strengthening meetings, conventions. Okay? So may project siya, 16 billion contract. Web, ayan, natuloy na yung breakout niya. 2 p.m. Namula tayo ng 2 p.m. Sino ba? URC pa rin naman yung winner. Tapos ASN pa rin yung top notcher kanina. Okay. SP New Energy announces installation of 778 megawatt of solar PV panels at Mterra Solar. Marcos open to online gaming tax. Wala pa bang tax ang ano? Di ba nagbabayad ng tax yung mga ano natin? O referring siya sa mga ano, yung mga hindi registered na ano na online. So Vistalan has secured a 3.4 billion loan with a term up to 3 years. AP Venture Entity Cebu Private Power Corporation to end its corporate term. Top line, ayan. So ito na yan, 38 pala. 38 retail fuel stations and 15 fuel tankers from Total Oil Gas Corporation. Ayan. So nag-expand na si TAP. They're good. So kanina, anong oras to? Alas 12, BPI, SMPH yung namumula. Okay. So, ayan. Ito yung abang natin kasi August 1st to. Trump signs executive order extending tariff deadline to August 1st. Ayan. Plus, years up for 6 billion share purchase. Del Monte, so yung kanyang bankruptcy pa rin ito eh. Share buyback si Ali. Alas Yis, mas malakas pa rin yung sellers. So, Bloom, nagsiso si Bloom, no? Nag-negative yata ito kanina eh. Tama. Nag-negative siya. Hindi ko alam yung bottom niya. Negative 2.86 pero na-close is positive siya, di ba? Yung nakita na, ilan ba yun? 2.51%. Tesla, mainit si Tesla kay Donald Trump. So, nag-drop ng 7%. Plus, kahapon to, no? Jumps most in 4 years. Ayan. Kapon, stocks are falling after Trump announced 25 tariffs on Japan and South Korea. So, EI may bagong project. Okay. Top corporation set to acquire. Ito yung pinaka-news kanina umaga. So, yan yung catalyst ng breakout. SPNC, wala, nagpaparamdam lang.
Share buyback, Costco Fruit, Mrs. Yi, Ali, Cebu, at saka si OPM. White House, 12 other countries to receive trade letters. Bloom, the Thai government is set to withdraw its controversial entertainment complex bill from current House agenda. Okay, gambling other than betting or horse race sponsored Thai lottery is prohibited. Okay, mainit. Mainit din pala sila, no? Sa ibang bansa. New last March is now confirmed. Cebu top line, okay yung deal. Plus, Interactive has launched 6 million share buyback. No more easy bets. BSP drop rules to cap online gaming exposure via finance apps. Okay. So mag-iipit na sila. Kaya hindi na masyadong pinag-usapan yung mga online gaming natin kanina. So Apollo, ayan, paramdam mo, nearly ready to start mining. Maybe, sabi ni Mercado. Infradebs 9 billion settlement under scrutiny. Though tumbles 500 points. Okay, pero ngayon parang sideways lang siya. Then drop sila kagabi dahil doon sa, syempre, tariffs na naman. Okay po. So, Patreon channel, patalsas ulit yung mga gusto ng guides sa trading sa market. Double check na lang po yung ating Patreon. So, silip tayo dito kay market. Tipid na tipid yung yung galaw ng mga blue chips para hindi kasama sa sa trading sa market. So 6,600 pa rin and on the way naman sa reversal or uptrend pa rin naman yung yung current situation ng market. Tapos na yung downtrend niya. So nag-stay na siya above ng MA 100. Kaya lang ang bagal naman para napako sa 6.4 CPSE. Okay? So okay lang yan basta may nag-spike kagaya ni na top. Okay. 168 million at foreign sell, positive 0.13. And nag-close tayo ng 6,433. Okay. So doon naman sa winners. So top na share. Ayan o. Parang tore. So nag-up siya 49.12%. Si top EEI 18.15 na untog Web, hindi pa pala nag-breakout. Nag-close the gap and then nasa resistance. 3.37. Tapos si BHI, dahil pumitik 7.89%. Sino pa? Si URC, 4%. ARA, halos nag 1 million. 4%. CPHR, walang volume. DFNN, parang pasugalan din to si DFNN. 3.02%. Kumukontra dun sa SSI, 2.6%. May dividends to dati. Ayun, 5% na dividends. Ba't nga ba nag-drop to last time? Bloom, 2.51. Nag-reverse siya. 2.51. Robinson Land, yun 2.23% plus 2.22. Lalim pa rin Tapos Doji. Baka meron pang shakeout to. Monde, 2.04 pa-breakout. And APX, nag-bounce na rin. Finally, 1.85%. Wala na to sa trending stock CGS 1.81%. Okay, sa losers may volume na lang LC. Kala ko yun na yun May trap siya dito sa MA20. Ayun, close the gap, mababa pa. So negative 7.52%. Si walang volume yung iba BLL. FNI, so minus 3%. Tapos si Nickel, mahina nga sila. Minus 2.59, ASEN minus 2.26, BPI 1.97, and Apollo, wala yung barko. Negative 1.96%. Okay, so yun po yung galawan sa market. So silip tayo sa global. So based dito sa galawan, okay, sideways, no? So S&P futures, 0%. Dow futures, negative 0.15. And then Nasdaq futures, positive 0.12%. Okay. So, mapula kagabi pero mukhang babawi mamaya. So, and then dito sa Europe stocks mix, Asian stocks mix tayo. May mga malalaking drop dito. Okay, 1% iba. So, mas marami yata yung mapula sa galawan ng global markets. Ayan. So, dito naman sa crypto, pabalik ulit tayo sa 110. 108.8K si Bitcoin, 2.5K si Ethereum, XRP 2.29, BNB 660, Sol 151, and Dodge negative 1%.
sa parang sideways na. As compared kahapon na galawan natin. Okay? So, balik tayo dito and very quick review lang po sa trending stocks. Okay, so unahin nga po natin si Top dito sa listahan natin, Top Notcher. Wala tayong pag-uusapan dito kasi report sa Principal's Office si Top. So nag-push siya ng 49.12%. May konting pababa pa siya bagong pre-close. Pero nag-close pa rin ng 49.12. So 0.85 piso yung sinasabi ng iba. Posible, no? Kasi malakas yung volume niya, 52 million. Hindi na kaya ng ano yata natin to extended Fibonacci si Investa, si TAP, hindi na yata kaya eh. Ayun ganyan lang yung Fibonacci natin. So wala. Hindi natin kaya tapos walang resistance. Pero ito na yung pinakamataas na RSI na nabantayan ko yata. So 95.5. Ayan. So ingat na lang sa buhusan. Kung meron man kung meron man. Hopefully wala for the short term para sa mga holders po natin. Hindi ko malagyan ng sige, lagyan natin. Kasi wala siyang wala pa resistance na lumalabas. So, kung meron na resistance, pwede natin lagyan ng Fibonacci, di ba? Para alam natin yung pinaka-support. Hindi natin makita yung yung dulo pa ng price action. Grabe naman yung binigay nito. Talo na yata si si plus natin sa gains. Laki din 149% na. Since IPO is 180%. Ayan, sagad-sagaran na yung ganda ng galawan ni Top. Congrats po yung mga investor. Ito yung winner natin for the year 2025 sa mga IPO stocks. Ayan. Ano ba pag-usapan natin dito? Wala akong makita eh. So, magdo-drawing lang ako dito. I-assume ko na kasi ito yung previous resistance. Ganyan yung drawing natin sa kanya. And then, yan na lang yung drawing ko na pinaka-support. Ayan. Yan lang naman kasi yung makikita natin sa kanya. Resistance, wala pa. So, mahirap maglay. Psychological na lang. Psychological resistance, 1 peso. Ayan. So, konting ingat na lang doon sa mga bagong pasok kay Top. Malay mo nga naman, umabot ng piso, di ba? Bago siya magkaroon ng pullback. Ayan, 49.12%. Congrats po. Ayan, grabe yung yung RSI niya. Talagang binomba. So, tingnan natin sa 5 minutes kung may kwento. Wala eh. Konti lang yung yung pullback niya pala kanina. Okay. So, pero nung umaga, okay, tingnan natin na pinaka-opening pala niya. July 8 ngayon, 9:30. Ayan. Hindi naman siya ganun kalakas nung nag-open siya. 5% lang siya. Pero binomba siya ng binomba after ng second half na. And then siniling na lang siya. Okay? Congrats doon sa mga malalakas yung loob. Kasi kahapon, ang review ko sa kanya, medyo bearish na, di ba? Kasi Dow G, red candle, and then Dow G ulit. So, in-expect ko dito sa dito sa around 0.5. Pero, yun. So, expectations. Mali. Ayan. So, congrats po dun sa mga meron. Next, EEI. So, alam mo na yung pinaka-catalyst is yun po. Yung government contracts. Panalo. Siyempre. Ayan. Kaya lang medyo nautob sa MA 100. Hopefully may follow-up para i-retest yung resistance. Maganda. Ganda pala pag nag-breakout sa 3.5. Titingin tayo is 4.26, di ba? So, akala ko diretso na rin pababa to. Tapos biglang non-shakeout lang pala, no? Tapos may balita na parating. Nagulat din siguro yung iba. Kasi ngayon lang siya nagkaroon ng volume. May volume na siya dito last time. Pero pababa yung price action natin. So, ganyan lang muna. And then, support. Bababaan ko muna yung support kasi parang untog yung chart natin. Pero maganda na. Maganda yung pinakita niya. Kasi may volume na siya. So, 18.15% up. Hopefully, mag-recover until dito sa 4.3 bago siya magkaroon ng pullback. And 30.54K net foreign buy. So, nag-close tayo is 3.19. Ano ba yung opening na? Yung may ba to? Trading hold. Wala naman, no? So, yung pinaka-candle natin sa kanya kahapon, 2.7 lang siya, Laki. Congrats doon sa mga nakatunog kay EI. So, maganda yung galaw niya. And then, si Web. Ano nga yung balita dito kay Web? Wala akong mabasa na chismis kay Web eh. So anyway, price action na lang. Congrats. Kala kong breakout na. Pero pa-breakout na. And then, nag-close the gap. Sumobra pa. So may tendency, ibig sabihin may tendency na mag-breakout na.
So, saan ba tayo titingin? Meron siyang konti resistance sa 4. Ayan. Ayan. Hopefully, makaabot tayo ng 4 and wala siya, wala siyang ganito na bagsak for the coming few days kasi wala pa rin lumalabas na catalyst. Pero may volume siya eh. Ayan. Congrats na lang po. 15.02%. Ang tansya ko lang sa kanya, nandito lang last time, di ba? Dito sa gap. Ayan, nag-resist nga siya eh, pero nag-breakout pa rin. So, mahirap talaga i-predict. So, 15.02% and meron siyang 6.97 million net foreign buys. So, support is dito sa may gap, 2.94. Ayan. So, yan na lang titignan natin sa kanya. Nauntog siya ng konti, pero tignan natin. Ay, kilala mo naman itong mga to. Ang bibilis gumalaw pag ano, meron siyang volume talaga. So hindi kaya ng ano parabolic yung ano yung price action natin. Okay? So very bullish, overbought ng konti and bullish din yung MACD formation natin sa kanya. Next, URC. So para sa mga blue chip holders. So maganda rin yung trend niya. Oh. Lakas ng trend ni ano ni URC oh. Taas ng ano niya ng movement. Okay, so nasa yung resistance. Tama ba? Pwede. Nasa, okay, 100 na. 100 na natin. Saktuin. Saktuin na natin. Malay mo, umabot naman dyan. Okay. So, yan na. Pinaka-trend channel ni, ano, ni URC. Kaka-breakout niya ulit, no? So, potential, 100 pesos. Congrats. Malaki na ba? Mula dito sa breakout na lang. Malaki na rin. 20% na rin yung binalik ni, ano, URC natin. Okay? So, magandang galaw. URC at saka si GGS no magkasabay. So bullish yung RSI nandito sa taas and okay din yung itsura ng MACD formation. So maganda oh. 68.5 million at foreign buy 4.33% up. And nag-close tayo sakto 94 pesos. Next plus mga ka-plus. Okay, so temporary bottom. Parang hindi pa ako masyadong kampante sa ano. So bottom nito sa 29 ba ito pinaka 29.7 yung pinakamababa. So hirap na hirap siya. So okay, marangkada naman siya 2.22% at 34.55 yung closing. Pero 85.87 million net foreign sales. So ilagay ko na lang dito nag-assume lang ako na meron siyang bounce kasi kung babasahin mo, reading between the lines, hindi naman close yung ano kay BBM kundi control ayan. So pero bearish yung mga indicators natin sa kanya. Pero lalaki na ano nyo. Tignan mo yung mga trading volume niya, 1 billion no. Parang talo pa yata ibang ano blue chips. Okay? So tignan natin, no, nasaan ba yung ano, mga blue chips natin? Wala tayong balita kung kailan ilalabas yung ano, yung results ulit. Baka meron kayong alam paki-post na lang sa comment section para alam natin lahat. Okay? And then lastly, Bloomberry. So nag-bottom na rin sa MA 100. Malapit sa MA 100. Yan na lang, MA 100. Pero downtrend pa rin yung holistic picture which is nagre-resist yung ano MA 100. Tingnan natin. Malamang breakout. Kasi kung ma-totally ban ang ano hindi wag naman sana mga online physical na mga casino daw yung mapupunta yung ano mga players. Yung mga big players siguro no? Kasi ang mahirap kasi kay ano kay sa mga online ano, kahit may isandaan ka sa, natitirang isandaan sa GCash, may chance na ano, ilagay mo sa pasugalan, di ba? Kasi nga, easily accessible yung ano, yung mga pasugalan. Pero okay naman na limitahan nila, di ba? Huwag lang close. Kasi kung close din yung ano, yung hawak natin ng mga stocks kay ano, kina Plus. Ewan ko kay Web kung meron pa siyang ibang business na related sa online. Okay? So bearish pa din yung ano, drawing ni Bloom. Pero good sign, good sign. Nag-subside na yung ano, sell off. So 2.51% up. So 4.5 close. Negative 4.54 million net foreign sale. So kampante tayo pag medyo nagsisingko na ulit si ano si Bloom. Okay? So yun lang po yung ating review for today's trading. So balik tayo sa PSE. So hopefully umabot naman tayo ng ano 6 7 no bago magkaroon ng ghost month kasi ghost month
profit taking na naman karaniwan. So, bantay natin yung yung net foreign sale. Makita mo naman yan pag nambuhos na naman ng 300, 500 billion. Alam mo na parating na yung ghost month. Pero pag wala, minsan kasi nadidelay yung ghost month eh. Minsan September, pansinin nyo yung mga previous na ghost month natin. Okay po, so yun lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. Join ko sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Check mo yung post natin. Facebook account, Facebook page. Para sa atang Facebook page. So, Facebook account, saka Facebook page. Bodega Pick, yung ating Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Saling lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.